Bakit matagal ang sundo ko? Kwento ni Christine Canon, guhit ni Mariano Ching. Hay, salamat! Tapos na ang klase. Pwede na kaming umuwi. Mabilis kong niligpit ang aking gamit para makapila ako agad palabas. Ang ingay ng sabay-sabay na pag-ikot ng mga gulong ng mga stroller namin at ang lalakas ng boses ng mga kaklase ko habang nagpapaalam. Nagtakbuhan kami para salubungin ang mga nanay at tatay namin sa labasan. Siguradong nandyan na si nanay. Dumiretso ako sa bangko kung saan laging naghihintay si nanay. Laking gulat ko nang makita kong wala pa si nanay sa bangko. Nanlaki ang mga mata ko. Kinabahan ako. Pero bago ako maiyak, sinabi ko sa aking sarili na hindi ako dapat matakot. Sinubukan kong hanapin si nanay sa nagkakandadikit-dikit na muka ng mga magulang sa labasan. Sa dami ng nanay at tatay rito, talagang nakalilito. Pinalaki ko ang mga mata ko para hanapin si nanay. Pero di ko siya makita. Wala akong nagawa kundi ang umupo sa bangko, katabi ang aking bag at baunan. Unti-unting nabawasan ng mga batang naghihintay at mga magulang na sumusundo. Ilang kaklase ko na at kanilang mga stroller ang dumaan. Pero wala pa rin si nanay. Lahat ng bata ay nasundo na, maliban sa akin. Oh, maghintay ka lang dito ha. Na-traffic lang siguro ang nanay mo. Ang sabi ng gwardiya sa labasan. Kaya naghintay, naghintay ako. Halos nagpaikot-ikot na ako sa bangko. Pero wala pa rin si nanay. Ano kayang nangyari kay nanay? Baka nasiraan ng sasakyan si nanay. Halos napatalon ako sa kinauupuan ko nang maalala ko na may sira nga pala ang sasakyan namin. Siguradong naghahanap pa si nanay ng paraan para masundo ako. Siguro, sumakay siya sa isang pagong. Maliit at mabagal ang hakbang nito. Kaya ang tagal-tagal bago ako masundo. Pero alam kong nagmamadali si nanay. Kasi sabik na rin siyang makapiling ako. Hindi siya asa sa isang pagong. Siguro sa isang elepante siya sumakay. Higante ang mga hakbang nito. Kaya siguradong mabilis niya akong masusundo. Pero hindi kakasya ang elepante sa daan na may napakaraming sasakyan. Siguro matagal pa talaga bago ako masundo. Siguro isang agila ang kinaibigan ni nanay. Mabilis silang makalilipad para masundo ako. Pero di kaya lalong magtagal si nanay sa paghahanap sa akin? Masyadong mataas ang lipad ng agila. Puro ulap, building, at tuktok ng puno lang ang makikita niya. Di niya matatanaw ang aking pagkaway. Siguro, nakipagsabayan si nanay sa mga unggoy na naglalambitin mula sa isang puno papunta sa isa pa. Sandali lang, andito na siya. Pero, oras na sa puno ng saging sila kumapit. Hindi na ipagpapatuloy ng mga unggoy
ang pagsabit-sabit. Siguradong matatagalan si nanay sa pagdating. Siguro, naisip ni nanay na makiangkas sa likod ng isang balyena. Sisisid sila sa malalim na dagat hanggang ako'y marating. Pero, sa gitna ng karagatan, matatagpuan ang balyena. At di nito kayang lumangoy sa mababaw na baybayin. Naku, matatagalan si nanay sa pagsagwan papunta sa akin. Ay, nanay! Paano mo nga ba ako susunduin? Napagod ako sa kaiisip. Isang malalim na buntong hininga. Sabay ngalumbaba ang tangi kong nagawa. Lalong napakunot ang noo ko sa aking mga naisip. Siguro, nalimutan na ako ni nanay. Siguro, di na niya ako mahal. Siguro, napagod na siya sa pagsundo sa akin araw-araw. Siguro, hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Sumikip ang aking dibdib. Hindi ako makahinga. Itinago ko na lamang ang nalugi kong muka sa aking mga kamay. Nang biglang, Nanay! Buti, dumating ka. Akala ko, nalimot mo na ako. Maaari ba kitang malimutan? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ang amo ni nanay. Sabay, yakap sa akin. Nasiraan ka ba ng sasakyan, nanay? Hindi, na-traffic lamang ako sa highway. Napawi ang lungkot at luha ko at napalitan ng ginhawa't tuwa. Tama nga pala ang gwardya. Na-traffic lang si nanay.